Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot unang-una sa ating mahal na Panginoon ng isang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay natatangi sa mahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang na mahal na pastor, Wilde E. Almeida. At ako'y nagpapaabot ng isa pang dobleng paggalang sa ating ginagalang na mahal na sa hindi malilimutang turot aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako po'y nagpapaabot din ng isang mapagpalang hapon sa kanilang mga beloved children. Gandang hapon po. At sa mga beloved kapatiran, baguhan, datihan at sa mga live webcast viewer. Ako po'y na-save noong taong 2013. Dito ko po napakinggan ang mga pangaral dito na kapag taga Jesus Miracle Crusade, dito mo masusubukan ng mga kamanghamanghang gawa ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sa kabaguhan ko, hindi pa pala share ang aking beloved husband noong mga panahon na yun, ang aking beloved biyanan lang. Nagtatagpo po kami sa Amoranto pag kami dadalo ng Friday at Sunday lang po. Noon ko po, nakinig lang po ako na nakinig. Sabi nga po, sa pakikinig, dito talaga titibay ang yung pananampalataya. Yes, right. Dito ko po yun nakuha. Lalo na po pag overnight, napakaraming patotoo ko pong napapakinggan. Unti-unti po sa pagtagal ng panahon, napapatunayan ko po at nakikita ko po, nung masubok na rin po ako, nung 2016 nga po, nung ako'y buntis, 6 months po yun, papunta po kami ng dako ng Amoranto. Ang isang beloved daughter ko po ay 5 taon. Ang gawa po namin kasi magmumotor po kami hanggang Robinson, tapos magbabas na lang po kami pa Amoranto dahil taga-Kamarin po kami. Nung panahon na yon, ang lugar po namin kasi puro matatarik na daan. Nung oras na po yon, pag akyat po ng motor namin, hindi ko po sukat akalain na nagulat na lang po ako, gumugulong po ako sa pinakamataas na lugar po sa amin sa Kamarin. Gumulong po ako pababa, natanggal ang helmet ko. Wala po akong nasambit noon kasi napakinggan ko na po, matik na pong papasok sa mga tunay na mananampalataya. Yung salitang hallelujah, praise the Lord. Tinaas ko po yung kamay ko. Sa baba na po ako pinulot ng ng mga taong tumulong sa akin dahil ang beloved husband ko, nasa tuktok na po siya, nasa bandang taas na po at inaasikaso niya ang aking beloved daughter. Pinagpasalamat ko po kasi ang aking beloved daughter na yan, nakatayo lang po siya sa gilid. Walang sugat po, wala pong nangyari sa kanya. Bagamat sa akin po, natanggal ang helmet ko, puno po ako ng sugat, pero isa lang po ang nakatatak sa aking isip na itaas mo ang iyong kamay, magsisi, manalangin sa mahal na Panginoon. Yun po ang ginawa ko. Sabi ko nga, ng mga oras na yun, patawarin kami sa amin kung ano man yung aming pagkakasala. Puno po ako ng sugat nung di na po kami nakadiretso, nag-live webcast na lang po kami. Ang mga tumulong po sa amin, sabi nga po nila magpa-ultrasound kasi nga po puno ako ng sugat, talagang tanggal pa yung helmet ko. Ayoko man po magpa-check up kahit na medyo bago pa po ako, natubuan na po ako talaga ng unti-unting pananampalataya na hanggat maaari. Dito ko po napakinggan ang ospital para lang sa mahina ang pananampalataya o walang pananampalataya. Kung ako lang po, ayoko lang talaga. Dahil nga po sa mga beloved na kamag-anak ko, walang masabi, nagpa-check up po ako, nagpa-ultrasound po ako. Sa tagal po ng gulong ko po talaga, lumabas naman po na healthy ang aking nasa sinapupunan ko po. Praise the Lord. Doon na rin po Hallelujah. nag-umpisa na ang aking beloved daughter. Nung nilabas ko yan, 8 months po, nagsugat po yan. Gaya nga po nang nasabi ko, ako po'y Friday at Sunday Christian lang po. Doon ko po, hindi ko po kasi maiwanan ng maliit na business namin na mula po nung nag-resign ako, yun na lang pong business namin na computer shop at mga printing na lang po. Nung mga panahon na yon, nagsugat po yung beloved daughter ko na kala namin konting sugat lang, dumami po siya mula ulo hanggang buong katawan na po yan. Nung nangyari na po yun, sabi ng aking nanay, patawas, sabi ko, ayokong sumama, kayo na lang. Ang nangyari po, lalo pong nilagnat ang anak ko, pinadala nila sa ospital, sabi nila, pa-check up nyo. Yun na nga po yung pagdating namin sa ospital na sinire-repair po kami, wala po yung doktor, umuwi kami. Isa na po yung talagang, yung puso ko po talaga ibang hinahanap. Ang sabi ko sa nanay ko, nay, sarado, wala yung doktor. Sabi niya, ba't masaya pa kayo? Sabi ko, iba yung hinahanap ko, hindi ko sinabi sa aking beloved nanay. Nag-usap kami ng aking beloved husband, ang sabi ko sa kanya, isang
isa ang pinapaisip sa akin, nasan yung ipinangako ko nung nag-resign po kasi ako sa aking trabaho. Sabi ko, magpo-focus ako sa mahal na Panginoon. Sinubukan ko po talaga, sabi ko sa beloved husband ko, dahil may pasok po siya, susubukan kong dumalo. Kami po kasi nakamotor pagdadalo, hindi ko po alam ang pag-commute. Sabi ko, sige, dumalo ka, sabi niya ganun. Nung palang umpisa pa lang pong pagdalo, andyan na po yung kaaway, ginawang kami, kasi August po yun. Talagang ang dilim ng panahon, tapos ang pamasahe ko, bigla pong nawala yan. Pero ang aking po talaga nakaipit na yan sa Bible. Sabi ko nga, kahit anong mangyari, dadalo kami. Lumabas kami ng bahay, sabi ng aking beloved nanay, bagamat hindi po siya mananampalataya, sa mo dadali ng anak mo, nilalagnat pa yan, mayroon ka pa isang maliit. Bago po kasi makarating na Robinson, malayo pa po ang lalakarin namin. Talaga may mga bukid pa po yan. Dumaan kami niyan sa mga kapitbahay namin, tinatawanan ako sa dami ng dala namin. Ang sabi ko sa nanay ko, may pupuntahan kami. Pagdating pa lang po sa Amoranto, ay sa Robinson, talagang yung panahon talaga napakadilim ng kalangitan. Pagdating ng, sabi ko, mahal na Panginoon, padatingin mo kami ng mapayapa. Pagsakay namin ng FX, talagang yung buhos ng ulan, talagang zero visibility na pagdating namin sa FX. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Umpisa pa lang yan. Pagbaba namin ng Amoranto, sabi ko, mahal na Panginoon, sa pagbaba, muli mo kaming gabayan. Pagbaba namin, nawala ulit yung ulan. Hanggang sa nakarating kami ng Amoranto. First time ko makarating ng midweek service. Napakasarap po tala. Ano na po ako nag-umpisa dahil po ang pagdalo namin late pa. Sinubukan namin ng maaga. Sabi ko, napakasarap pa lang umpisahan ang gawain ng mahal na Panginoon. Unang pagpapala ng mahal na Panginoon, sa dami ng sugat ng anak ko, sa maraming doktor na tumingin, na pinatawas pa ng aking beloved nanay. Isa lang ang nagpagaling sa kanya, pagdalo namin ng midweek service. Praise the Lord, glory to God. Doon na lang talaga pinapakitaan ako ng mahal na Panginoon. Ang sabi ko, napakasarap magpuring sa mahal na Panginoon. Nung 2 taong gulang po yan na nag-defrost po ako ng rep. Napakarami po ng bote na yun. Sabi ko, maliligo ka na, be. Paglabas ko po ng bahay at bubuksan ko pinaka-main na buksan na namin ng tubig. Hindi ko alam na yung rep namin, binuksan niya sa baba, 5 cubic po kasi yung nasa loob, yung nasa labas malaki. Ang ikinarga ko po doon, malalaking soft drinks na rinig ko po sa labas talaga, nagkaluabugan yung mga bote ng soft drinks talaga. Sakto naman po, lagi ko pong pinapakinggan ang gawain, ang mga preaching ng ating beloved mahal na pastor. Sakto po nag-healing po ang mahal na pastor. Ang sabi ko, sinabayan ko po yan, in Jesus' name. Pagpasok ko po ng bahay, ang aking 2 taong gulang na anak na talagang wala po siyang suot, talagang pati damit, pati pang-apak, wala po talaga siyang suot. Ang bubog talaga, napakarami na puno po yung sahig namin, naubos yung laman ng rep namin. Hindi po ako makapasok, nagbota po ako. Sabi ko sa akin, beloved anak, huwag kang gagalaw, hindi siya gumalaw. Pagbuhat namin ng anak ko, 3 kaming pumasok sa loob ng bahay. Winalis namin yung bubog na yan. Talagang nakaipon kami ng isang timbang malaking bubog. Pagbuhat ko sa aking anak, wala siya ni isang sugat. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko alam kung paano ka nagpadala ng anghel para lukuban ng aking beloved anak. Andiyan pa sa pag-iingat lang ng mahal na Panginoon, ilang beses din po yan nakagat ng aso. Hindi ko po makalimutan, nung 4 na taon po siya, nakatulog po siya. Sabi ko, tabi tayo dun sa beloved aso namin na binigay na aking beloved biyanan. Ang sabi niya, maayoko. Pero nung una, bago siya natulog, gusto niya lapitan yun. Tapos nakapako yung kamay niya, may nakabukol, 2. Sabi ko, na paano ka be? Hindi man nasabit lang sa kahoy, umamin ka. Ang sabi niya, nakagat daw siya ng aso namin. 2 yan nakabukol, lumipas na 2 oras na siya nakatulog. Ang ginawa ko, tinaas ko ang aking kamay na nalangin, humingi ng tawad habang sa ating mahal na Panginoon. Wag sanang tabla ng rabis ang aking beloved anak. Inugasan ko lang po yan at patuloy na nililehans po namin yan tuwing gabi ng aking beloved husband. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, hindi po siya tinabla ng rabis at ngayon po ay 8 taong gulang na po siya at ginagamit sa ating banal na gawain bilang isang children's choir. Doon po sa pag-iingat ng aking mahal na Panginoon, nandyan pa po nung nursery po yan, sinamahan niya ng kanyang beloved ate dahil ako'y may pupuntahan, ako'y nautusan. Ang sabi ko sa aking beloved anak, Beth, isang tawid lang kayo, pag tawid nyo, gilid lang kayo. Sabi ng isang anak ko, yung isa ko 4 na taon at isa ko po ay 9 years old po ng mga oras na yun. Ikwinento niya na lang po sa akin pagdating, sabi niya sa akin, pag tawid namin, gumilid kami, meron daw po palang bumubulong sa kanya, tumawid siya sa kabilang
kabilang kalsada, ay sa kabilang gilid lang po. Pagtawid daw po nila, meron po motor na walang po yata ng preno. Tuloy-tuloy dun sa pwesto nila, dumaan, sumalpok dun sa pinakamotor na nandun. Sabi ko, mahal na Panginoon, na pag-iingat mo sa aming mga mahal na anak. Sabi ko, sobra-sobra na. Hindi kayang bayaran. Pero pa po yung sa school din po, yung kanilang pagsusuot ng pants ay talagang inano ko po sa kanila na hindi kayo pwedeng sumunod dyan. Pinakiusapan ko ang mga teacher, ayaw nila. Humingi po kami rito ng exemption letter. In honor na pa po yun. Kahit po grade 1 at grade 6 lang po sila ng mga oras na yan, na talagang nakikitaan na po na talagang pagsunod natin, hindi wala po sa edad yan. Pagdating sa pag-PE po talaga nakikita nila ng mga beloved nanay nanay ko at naiinggit nga po bakit po tayo ay pinayagan. Sabi ko nga nasa panalangin yan at nakikita naman po nila na talagang kahit sa bahay talaga hindi po kami, yung mga beloved anak ko kahit maliliit pa yan, ang mga pandoble nilang short na maliliit, pinamigay na sila mismo nagtanggal niya sa mga damitan nila. At ito pa lang po, pagpapasalamat ko rin po, ayun din pong natapos po ang klase, matataas po ang grades nila. Ang isa ko pong beloved daughter po, graduate po siya ng grade 6. Ang aking dalawang senior high, graduate din po. Ito pong graduate po ng grade 6. Nataon po kasi ng June 23, linggo po yun. Ang sabi niya, paano yan? Hindi ako makakaawit. Ang sabi ko, baka maurong pa yan. Ang sabi ng aking beloved anak, pag hindi naurong to, hindi ako dadalo. Sabi ko, graduation yan, hindi ka pwedeng hindi dadalo. Pero ang sabi niya, hindi ako makakaawit. Dahil hindi nga, mula po, 2 taon pa lang po silang ginagamit sa banal na ubasan, pero hindi po talaga sila uma-absent sa pag-awit. Ganon din po sa mga practice. Sabi ko, maintindihan niya na mahal na Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, si Papa mo ang sasama sa'yo kami banal na gawain. Nung umagang yun, dumaan muna kami sa banal na gawain. Hindi na nga po siya nakaabot. Nung din po pala June 22, birthday ng kanyang beloved, yung isa niya pong kapatid. Sa mga oras na po yun, talagang wala po kami. Ang sabi ko nga, basta meron tayong mahal na Panginoon, di baling wala tayong handa, okay lang yan. Dumalo kami ng linggo. Ang dala lang ng aking beloved husband ay panggas. Sabi niya, kahit cake lang makabili tayo dahil birthday nung isa, graduation na isa. Sabi ko, okay lang, sabi ko ganun. Pero mahal na Panginoon, dun kasi nagpuri talaga ako ng mula nung talaga umpisa, iniyak ko na sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, gabayan mo ang aking beloved anak, bagamat wala ako, sila lang ng papa niya. Pagbalik nila ng Amorantong, sabi sa akin ng beloved husband ko, may nagbigay po pala ng blessing sa amin na sobra-sobra, may panghanda na po sila at meron pa rin po kami pambigay sa mahal na Panginoon. Sabi ko, napakabuti na mahal na Panginoon. Basta unahin mo, mahal na Panginoon, siya ang bahala sa lahat. Ito rin po pala, pagpapasalamat ko rin po, yung aking beloved grade 6 na po yan, nasa private school po kasi. Sabi ko sa kanya, dumalo lang kayo ng dumalo, huwag tayong hihingi sa tao, sa mahal na Panginoon kayo hihingi. Bahala na mahal na Panginoon na makapasa kasi scholarship na hinihingi mo. Sa patuloy po namin pagdalo, in honor po na mahal na Panginoon niya na pasado po siya sa grade 7, meron po isang scholarship. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon. At isa po pala, yung nung May 19 po, Sabado po ng gabi na kami po binabagtas po namin yung sa Uyo kasi ganun po ang setup namin. Pagdating po ng Sabado ng gabi, doon na po kami sa Tandansora para po yung sasakyan, konti na lang po iaandar. Nakamotor po kami ng aking beloved husband. Nung kami na po, may dala po kami electric pan ng mga bag. Pagdating po namin sa Uyo, sa crossing po, huminto po kami kasi liliko, hindi po namin makikita yung pababa. Ay bigla-bigla po may dumating yung kolong-kolong po sa hindi po nakakaalam. Ito po yung motor na malaki na nakasetup po na puro bakal at tubo. Ay, sa hindi po namin naasahan na pagtawid po namin, hindi pa po kami nakakatawid, nandun pa po kami sa pwesto namin, paparating po siya, puno po ng laman, hindi na po kinaya ng preno niya, talagang sumalpok po sa amin. Sabi ko, ako nga po yung napuruhan kasi tumalsik po ako na malayo. Pagpikit ko po, talagang hiningi ko sa mahal na Panginoon, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko nga, sa lakas ng hampas sa tagiliran ko talaga, parang tumunog yung buto ko rito sa tagiliran ko. Pagpikit namin ng beloved husband ko, nag-usap po kasi kami, pagpikit namin, parang nakakita kami ng mga puti-puting kristal ng pagbagsak namin, kaya lalo namin pinikit ang mata namin. Pero patuloy kami tumatawag sa mahal na Panginoon. Pagdilat ng mata ko, ang sabi ko, baka basag-basag ang gamit namin. Noong mga oras na yun, ang dala ko ay yung headband namin, wala pong basag. Yung maliit na Bluetooth ko po, patuloy na tumutugtog,
how great is our God. Tapos hindi wala po siyang basag, ganun din po yung motor Praise namin. the Lord. Kung tutuusin ang motor namin Praise ay Honda Wave lang naman po. Sa lahat ng, wala po siyang basag kahit ang helmet ng aking beloved husband. Pag tayo ko po, yung palda ko, unti-unti ko pong nililis kasi mahapdi po siya. Pagtaas ko po ng palda ko, dahil ang layo po ng tinilapon ko, natanggal po talaga yung sapatos ko. Pagtingin ko po, wala po talaga siyang sugat. Bagamat may sakit, okay lang. Sabi ko, hindi ko nga question na masakit. Tinuloy lang namin. Tapos sabi ng mga nakapaligid, kasi sa lakas at kumalat ang gamit namin, pinapatawag kami ng ambulansya. Pero hindi na po kami nagpadala ng ambulansya. Hindi na po kami ng ambulansya kasi anong oras na po noong 10:30 ng gabi, kinalingguhan po gawain natin. Pagdating po noon, pinipilit kaming magpagamot. Sabi ko, hindi kami gumagamit ng gamot. Taga Jesus Miracle Crusade kami, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Alam namin na magagawa ng mahal na Panginoon. Hindi na nila kami napilit. Ang sabi lang namin kasi yung gulong po talaga namin na 8, ang step nut po talaga ng motor namin, punggal po talaga yan. At yung tambucho po talaga may pipiyan. Yun lang po, kung ano po yung mga parteng matitigas, yun po talaga yung sinira. Tapos yung bumangga sa aming kolong-kolong, talagang pitpit na pitpit din siya. Akong isip-isipin ko lang talaga kasi talagang yung gilid na ganyan, talagang salpok niya talaga ang buong katawan namin. Wala kaming ibang shield kundi ang mahal na Panginoon lang. Sabi ko nga baka yung tumalsik na yung pinadala yan ng mahal na Panginoon para kuberan tayo. Tapos nag-ano kami ng madaling araw, pinilit kami kasi hindi raw sila palalabasin ng barangay kung hindi kami magpapa-x-ray. Nung dinala kami sa FEU, nagulat kami sa presyohan nila. Ang sabi nila, hindi pa kayo na-admit 3,000 na. Pag kayo na x-ray, 15,000 na. Sabi ko, grabing mahal. Sabi ko, naawa naman kami. Dahil sabi nga, pag-ibig din ng pairalin, naawa rin kami sa nakabangga sa amin. Dahil alam namin, wala din sila. Sa lakas kasi ng bangga namin, ang dami nilang sakay. Wala pa pala silang lisensya. Kaya sabi ko, kung tutuusin, kayang-kaya namin silang kasuhan. Pero patuloy na ang sinasabi, pag-ibig, pinabayaan na lang namin. Binayaran na lang nila yung danyos kasi nung una tinatawaran kami ng 700, sira ang gulong namin, talagang pit-pit siya. Sabi ko, nung nalaman nila yung gano'n ng gastusan, sila na nag-offer sa amin ng medyo malaki na. Sabi ko, sige, uwi na lang kami. 1:30 na po na madaling araw. Pagdating po ng bahay, talagang ang sakit po ng tagiliran ko, hindi ko po maigalaw. Natulog lang po ako na nakaupo halos. Ang beloved husband ko, natuloy na nagpuri, umiyak sa mahal na Panginoon. Pagdating ng umaga, 4:30, kasi gagayak na kami pa Amoranto. Sabi niya, ma, kaya mo ba? Sabi ko, oo, kaya ko. Ang sabi niya sa akin, pa-x-ray natin, maaga pa naman. May mga bukas daw po kasi 24 hours na mas mura. Sabi ko, hindi. Alam ko kung sino magpapagaling sa akin. Ang sabi ko, yung pinipilit mo na pang x-ray na yan, sinobre namin yan. Sabi ko, ibigay natin yan sa mahal na Panginoon. Pag-akyat na, halos hindi ako makalakad yan. Pati ang pagpaplansya, hindi ko magawa dahil napakasakit talaga. Pero walang question, hindi ako umiyak na mga oras na yan. Pagdating ng Amoranto, inakyat ko yan. Talagang pikit mata, ang sakit na tagiliran ko. Sabi ko nga, pag upo ko doon, mahal na Panginoon, isa lang hinging ko, konting kalakasan para mapuri kita. Pag-umpisa pa lang ng joyful natin, solemn pa lang, naramdaman ko na, sabi ko na, gulat ako, napapalakpak ko na yung kamay ko na, tataas ko na. Praise the Lord! Mula nung umaga hanggang gabi talaga, pinuri ko, mahal na Panginoon, sa abot ng aking makakaya. Kulang pa, binigay na, pagpapagaling na mahal na Panginoon sa ibinigay ko. Hindi pa yan natapos. Nalaman niya ng beloved hipag ko, nagpunta kami ng Fairview, yung beloved husband ko, dahil ate niya yun. Nakita niya yung motor namin. Saan nakapwesto ang paa ni Alice? Tinuro niya. Sabi niya, ano nangyari sa paa ni Alice? Kapiranggot na sugat lang. Kapiranggot lang talaga. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Di pasa talaga, wala ako. Ang nagtataka ako, konting paano lang sa akin yan, talagang may pasa ako. Talagang yung tagiliran ko, na wala ang sakit niya, talagang walang pasa. Sa lakas niyan, ilang oras pa lang, sabi nga sa amin ng mga nag-imbestiga, Mami, pag yan tinulog mo, wag mong iligo yan kasi lalong sasakit habang nabugbog kasi yan. Pero iniligo ko yan, talagang wala na siya talagang sakit. Pagkatapos niyan, nakita yan ng beloved hipag ko, nag-usap-usap sila magkakapatid. Yung sinobre namin, kaano lang yan, ang beloved hipag ko, nagpadala yan ng pagpapala sa amin, panggastos daw namin. Nakapasok pa ang beloved husband ko, napagawa naman namin ng motor. Sila nabibless ko, anong ginawa ng mahal na Panginoon sa atin. Ikwinento ko yan sa mga kapitbahay ko, sa mga beloved ko, nanay ko, ang sabi nila, ang lakas nyo sa Diyos nyo. Buhay ang Diyos namin talaga. Hindi lang kami basta malakas. Sumunod na linggo, nasa Amoranto pa rin, hindi pa natapos ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ang isang
beloved hipag ko, sabi niya, pumunta kayo ng SM kasi ang cellphone ng beloved husband ko, isa lang ang may SIM card sa amin, sa kanya, sa akin kasi may cellphone kami mga padala pero hindi ko po talaga yan magamit kasi wala pong SIM card, ng wifi lang po. Ang beloved husband ko, luma na po yan talaga. Ang sabi ng aking beloved hipag, umunta kayo ng SM, bumili kayo ng cellphone para may magamit na talaga kayo yung pagkaalis. Kasi po nung oras na nadisgrasya kami, wala kaming cellphone, wala kaming matawagan, di namin makuhanan yung ano ng motor ko, ano nangyari. Sabi, bumili kayo ng cellphone. Hindi pa po doon, tuloy-tuloy po yung pagpapala. Itong June naman po, last na lang po. Noong June, nag-birthday ang ating mahal na pastor. Yun nga po sinabi ko, binigyan na kami ng beloved hipag ko ng pagpapala ng June 23. Ang sabi namin, hindi na siya magbibigay ng pagpapala ng katapusan dahil nakakahiya naman po, hindi po kami humingi. Pero patuloy lang po kami. Ang aking beloved husband po kasi ginagamit bilang SF po. Volunteer lang naman po siya. Doon po nagpapakainit po ang aking mga beloved daughters saka ang aking beloved husband. Nagulat kami pagdating ng Sabado, nandun na kami sa Amoranto. Ang sabi ng aking beloved husband, kuha raw kami ng pagpapala na naman. Sabi ko, bakit? Si ate nagpadala. Sabi ko, anong padala ka? Papadala lang. Ang sabi ng aking beloved husband, ay pinadala niya ang presyo, 1 buwan na sahod niya. Sabi sa akin ng aking beloved husband, kabinin-bilinan ng aking beloved biyanan, beloved hipag, bagamat hindi naman siya mananampalataya. Pero sa kada pagtulong niya sa amin talaga na alam niya na bless siya, bumabalik sa kanya. Ang sabi niya, ang kalahati niyan, ibibigay niyo sa ating mahal na pastor. Ang sabi ko talaga, mahal na Panginoon, maraming salamat. Patuloy na pagkapala na binibigay mo sa amin. Pati ang ibang tao na ginagamit niya, pinagpapala na rin, sunod-sunod niya kami pinadalan. Ito po, namumblema rin po kami sa panlibro. Mahal na Panginoon, sabi ko sa akin mga beloved children, manalangin tayo ng husto kayo, huwag kayong alis ng alis sa pwesto, manalangin lang kayo kasi wala pa kayong libro, di pa kayo naka-enroll. Mahal na Panginoon, patuloy ang pagkapala niya sa amin na naka-enroll na po sila. At ngayon nga po, may binigay ng pagkapala na naman ng aking beloved hipag, pinabibili na sila ng libro. Sabi ko sa mga anak ko, ang mga beloved children ko, ayan ang kapalit ng mahal na Panginoon sa atin. Bagamat hindi tayo mayaman, pero patuloy nga tayo pinagpapala, hindi nga tayo pinagkukulang. Ang pag-iingat niya sa atin, sobra-sobra. Hindi kayang bayaran ng salapihan. Lahat ng yan hindi mangyayari kung wala ang panalangin ng tuhod ng ating mahal na pastor. Patuloy nga tayong din pinapanalangin. So nga, wala na ibang pinagpalang tao kundi ang mga taga Jesus Miracle Crusade dahil meron tayong tunay na pastor na araw at gabi na nanalangin. Nagsasakripisyo ng sobra-sobra para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ito na lang po. Maraming salamat na po sa lahat ng mga pagpapalo na nagpapatibay sa aming pananampalataya, sa pagpapalang material, pisikal at higit sa lahat pagpapalang espiritual. Kaya lahat ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba, pagpasasalamat ay para sa mahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Amen.